Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Jefferson San Agustin. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, nanguna ang 7 prinsesa at hindi na nagsalita pa sa sumunod na segundo. Anyway, ang bagay na ito ay naglagay na ng kutsilyo sa leeg, kaya kahit anong kritikal na sitwasyon ang susunod na mangyari, ito ay malinaw na hindi mahalaga. Maging ang kanilang ama ay nakapagdesisyon na rin na gawin ito, kaya natural na wala silang dahilan para tumanggi. Hindi nagtagal, nawala ang 2 pangkat ng mga sundalo sa dilim ng likod bahay. Sa oras na ito, wala pang 10 kilometro ang layo mula sa pangunahing lungsod, ang mga reinforcement na tumatakbo mula sa Mengzo City ay nakatagpo na ng isang kasuklam-suklam na ambush at isang kalunos-lunos na ganting atake ng kaaway. Kahit na ang mga reinforcement mula sa Mengzo City ay kasing laki ng 200,000 mga kabayo, sila ay orihinal na isang hukbo na nagmamadali. Pagdating nila malapit sa pangunahing lungsod, walang sapat na tao at mga kabayo, at sabik silang iligtas ang mga tao nang walang anumang pag-iingat. Nang tambangan ang hindi mabilang na tropa ng kaaway sa paligid, naramdaman ng general ng pamilyang Pei, na namuno sa hukbo, na hindi maganda ang sitwasyon. Siyempre, nakapaghanda na ang kabilang partido, at bago pa huminahon ang mga reinforcement mula sa pamilya Pei, nagpadala na sila ng mga tropa para palibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Nagkagulo ang mga reinforcements ng pamilya Pei. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 100,000 mga tropa sa pananambang. Ang 2 panig ay naglaban, at nakipag-ugnayan lamang sa loob ng kalahating oras, at ang mga reinforcement ay nakakalat sa ilang mga kampo. Isumbong mo sa commander, nagkakagulo na ang ating mga kawal. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na wala pang 1 oras ay tuluyan na tayong magkawatak-watek at malipol. Hinihiling ko rin sa general na gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Lumaban ang tenyente at sumugod sa kalapit na bayan ng Mengzo, nagmamadaling sinabi ng commander. Nakakunot ang mga kilay ng nangungunang general, nakapikit ang mga mata, at talagang nasa matinding kahihiyan ang mga tropa ng bawat dibisyon. Ngunit ang problema ay malapit na ang pangunahing lungsod. Ang tinatawag na pagtataas ng mga sundalo sa loob ng 1,000 araw ay magagamit lamang saglit. Ang padre de pamilya at lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nasa pangunahing lungsod. Kung ako ay hindi huwag pumunta upang iligtas, ikinalulungkot ko na ako ay isang sundalo, at hindi ako tapat sa hari, pasensya na mga asawa at mga anak. Hindi rin komportable ang mga general. Tumatakbo sila, hindi natatakot sa kahirapan at panganib. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Ngayon, ang pangunahing lungsod ay nasa harap mo. Paano ka makakabawi kapag sinabi mo ito? Commander, alam ko rin na kapag ang pangunahing lungsod ay nahulog sa kamay ng kalaban, para sa aking pamilyang Pei, ito ay halos kapareho ng pagkasira ng ating mga ulo. Noong panahong iyon, ang pamilyang Pei ay walang may-ari, at magkakaroon ng kaguluhan sa sphere of influence, ngunit ang problema, Commander, ngayon ay hiwalay na tayo. Wala nang ibang paraan para umatras. Oo, sa puntong ito, napakalinaw din niya, kung siya ay umatras, ang hukbo ay maaari pa ring mapanatili ang hindi bababa sa kalahati, hindi siya maglakas loob na sabihin ang anumang bagay tungkol sa isang pagbalik, ngunit hindi bababa sa maaari niyang mabawi ang kanyang lakas pagkatapos bumalik, marahil ito maaaring maging kapaki-pakinabang sa hinaharap, puwersa. Ito ay sinasabing mas matanda, at sinabing mas bata, ang mga taong ito ay pawang mabubuting kapatid na sumusunod sa kanilang sariling kapanganakan at kamatayan. Paano niya napagmamasdan ang kanyang magaling na kapatid na namatay sa trahedya sa ilalim ng espada ng kalaban, at wala man lang silang nakuha? Mamamatay ka sa larangan ng digmaan,
Ngunit kailangan mo rin ng lugar para mamatay. Inutusan ang tropa na dahan-daang umatras habang lumalaban. Walang magawa ang nangungunang general. Sa ngayon, wala siyang ibang mas magandang pagpipilian. Naiintindihan ng mga subordinate ko. Nagutos ang mga general at mabilis na nagtalaga ng mga tropa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong tropa ay nagsimulang magtipon hanggat maaari, at pagkatapos ay dahan-daang umatras sa likuran. Aalis na ang kalaban, habulin mo ako. Sabay sigaw ng commander ng kalaban. Patayin. Sa loob ng ilang sandali, lumakas ang momentum ng kalaban, at hindi mabilang na mga tropa ng kalaban ang humabol ng mga kutsilyo. Talunin ang reservoir dogs, ngunit iyon lang. Tungkol naman sa mga pampalakas mula sa pamilyang Pei, kahit sa ilalim ng utos ng commander, ang hukbo ay dahan-daang umatras. Ngunit palaging ang talunang hukbo, ang patuloy na hinahabol, at ang mga sundalo ay patuloy na bumabagsak. Simulan ang pangalawang ambush hukbo, mayroon silang sapat na pahinga, oras na para maglaro. Ang pinuno ng kalaban ay huminga ng mahina. Ang sumunod na segundo, na sinamahan ng kakaibang tunog ng busina, sa likurang daan ng mga reinforcement ng pamilya Pei na umaatres, hindi mabilang na mga tropa ng kaaway ang biglang bumaril mula sa magkabilang gilid ng kalsada. Oops! May ambush pa sa pananambang nila, at napapalibutan na tayo. Nag-aalalang sabi ng general. Sa simula pa lang, ang pakikipaglaban para sa tulong sa digmaang ito ay hindi na para lang sirain ang support point. Ang talagang gusto nilang gawin ay ganap na sirain ang hukbong sumusuporta. Si City Lord Zhou at Elder Shenlong ay parehong nag-utos na kapag mas maraming reinforcement ang tumatakbo, mas nagiging banta sila, dahil hindi mo alam kung kailan kanila sasaksakin. Ang pagpatay sa kasing dami ng mayroon sila ay ang pinakamahusay na paraan upang tretuhin ang iyong sarili ng maayos. Patayin mo ako. Oo. Sa isang soft drink mula sa pinuno ng kaaway general, ang mga reinforcements mula sa pamilya Pei ay biglang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Storytelling channel sa YouTube. Sa likuran niya ay ang hukbo ng kaaway na humahabol sa kanya, at sa harap niya, naroon ang hukbo ng kaaway na tumatambangan sa likuran niya. Ang isang malaking lugar ng kadiliman ay napakalakas kung kaya't ang mga tao ay nakakaramdam ng inis at kawalan ng pag-asa. Namumula ang mukha ng reinforcement general, at ang kanyang mga taon ng karanasan sa pakikipaglaban ay nagsasabi sa kanya na sa oras na ito, wala siyang paraan para makabawi, at ang naghihintay lamang sa kanila ay kamatayan. Commander, walang paraan para makatakas. Kung hindi, lumaban ka sa kanila. Hindi nila binalak na umalis tayo ng buhay. Mahinang sabi ng general. Oo, sa pangkalahatan, kapag ang dalawang hukbo ay nasa digmaan, kung ito ay hindi isang ganap na kalamangan o isang napakahalagang labanan upang magpasya sa kapalaran, ang magkabilang panig ng digmaan ay hindi magtutulak sa isa pa ng husto. Ang pagmamaneho ng aso sa isang mahirap na eskinita ay kadalasang humahantong lamang sa mas malaking backlash. Napakalaki din ito para sa sarili nilang mga sundalo. Kaya, sa karamihan ng mga kaso, ito ay tungkol sa pagkapanalo. Pero ngayon, mas naging obvious na ang sitwasyon. Papatayin sila ng kabilang partido sa lahat ng paraan. Sa pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay nakahanap na sila ng pinakamagandang pagkakataon para tambangan tayo. Kung hahayaan nila tayo sa oras na ito, katumbas ito ng pagpapabalik sa tigre sa bundok. Okay, dahil handa na silang lumaban, utusan mo ang mga kapatid na makipaglaban hanggang kamatayan sa kanila. Tumango ang general at tumalikod para ipaalam. Ha, Patriarch, si Wei Chen ang walang kakayahan at hindi madala ang kanyang mga kapatid sa pangunahing lungsod upang iligtas ka. Hoy, ito ay isang panlilin lang ng Diyos, kung ang kabilang panig ay nagbibigay sa atin ng kaunting paghinga, dapat maniwala si Wei Chen na siya kayang talunin ang grupong ito, sayang. Ngayon, magagawa lamang ni Wei Chen ang kanyang mga ambisyon sa kamatayan. Nang bumagsak ang mga salita, direktang binunot ng commander ang kanyang sariling espada, sumigaw ng malakas, at direktang sumakay sa kanyang bundok patungo sa kalaban sa lugar. Sa isang panahon, ang beacon ay nasa lahat ng dako, patuloy na sumisigaw at pumapatay. Sa pag-asa sa momentum na ito, ang hukbo ng pamilya Pei, na may determinasyong mamatay, ay mabilis na binaligtad ang nakakalat na sitwasyon at nakipaglaban ng mabangis laban sa hukbo ng kaaway. Bagaman ang hukbo ng kaaway ay hindi gaanong walang takot, mas mabuting magkaroon ng kalamangan sa sitwasyon,
at alam na nila na ang hukbo ng kaaway ay malakas na sisalakay, at sila ay lubos na handa. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawang hukbo ay dumating at umalis, at ang mga pagpatay ay hindi nakikilala. Gayunpaman, ang pangkalahatang pampalakas ay napakalinaw tungkol sa isang bagay, ang sitwasyong ito ay walang ibig sabihin. Sila ay nanggaling sa malayo, at ang kabilang partido ay naghihintay para sa trabaho. Pero ngayon, hindi na niya masyadong maasikaso. Wala siyang choice kundi lumaban ng husto para patayin ang kalaban. Mga kapatid, wait lang, nandito ako para tulungan kayo. Biglang, isang malakas na sigaw ang dumating. Kaagad pagkatapos, nang hindi pa nagre-react ang mga tao, naramdaman na lang nilang may mga pagsabog sa paligid nila. Pinapatay sila ng orihinal na mabangis na kalaban, ngunit sa isang kisap mata, nagbago ang estilo ng pagpipinta, at tila naayos na ang tunog ng pagsabog. Ang mga taong ito ay direktang sumabog sa lugar, at sila, na malapit sa kamay, ay hindi nasaktan. Ito ay simpleng mahiwagang, bang bang bang. Gayunpaman, bago sila makabalik sa kanilang katinoan, nagkaroon na naman ng sunod-sunod na pagsabog. Sa larangan ng digmaan na orihinal na puno ng mga tao, ang pagsabog ay agad na nabasag. Sa isang avenue, kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang figure nang wala sa oras at lumapag sa tabi ng Commander-in-Chief ng reinforcements. Sa kanyang palad, ang malaking nakakagalit na enerhiya ay direktang yumanig sa 12 ng mga kaaway sa paligid ng commander sa hangin. Sino ang kamahalan? Sa pagtingin sa figure na biglang lumitaw sa kanyang harapan, si Tongxian ay natigilan saglit, at pagkatapos ay mabilis na nagtanong ng may paggalang. Minsan, ang kawal ang pinaka hindi makatwiran, at ang kawal sa demon race ay lalong hindi makatwiran. Para sa kanila, ang kamao ay ang tanging katotohanan. At syempre, ang taong ito ay maaaring makitungo sa 12 o daan-daang tao sa isang kamay lamang. Paanong hindi siya makumbinsi sa ganoong kamao? Han Sanchen, malumanay na sinabi ng figure, at pagkatapos, na may paggalaw sa kanyang kamay, naglabas siya ng isang token, narito ang tanda ng patriarch ng pamilyang Pei, tingnan ang utos na ito at makita siya. Nang bumagsak ang mga salita, iminulat ng general ang kanyang mga mata, at kung ito ang utos ng padre de pamilya, nagmamadali siyang yumuko. Nakita ng subordinate na ito ang patriarch. Han Xiaoxia, pinadala ka ba ng patriarch? Bagamat ang Mengzhou Town ang pinakamalapit sa pangunahing lungsod, daan-daang kilometro ang layo nito at isang kuta ng militar, kaya hindi nakakagulat na hindi niya kilala si Han Sanchen. Talagang hindi malamang na magdadala si Peigo ng isang VIP mula sa pangunahing lungsod upang sabihin sa iba pang mga lungsod ng militar. Ito ay isang two-dimensional na bagay. Maiintindihan mo rin yan. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos, binawi ang token at tumingin sa pulutong ng mga tropa ng kaaway. Gayunpaman, hindi ito mahalaga, ang mahalaga ay tutulungan kitang manalo, pagkatapos ay itama. Nang marinig ito ng general, iniisip ang sinabi ni Han Sanchen, tama ito. Ang aking mga nasasakupan ay nasa utos ng batang bayani. General ka ng party, at malapit ka sa pangunahing lungsod. Naniniwala ako na dapat maniwala si Peigo sa kakayahan mo. Tulad niya, buo rin ang tiwala ko sa iyo. Bawal magpalat ng coach bago ang laban, kaya ang buong laban ay nasa ilalim mo pa rin, kasama na ako. Mahinang sabi ni Han Sanchen. Maaari siyang tumulong, ngunit hindi masyadong marami. Lalo na nang ang pamilya Pei ay nakaranas ng ganitong kalunos-lunos na labanan. Manalo man ito, kung ito ay ikalat, ang labas ng mundo ay tiyak na magsasabi na ang pamilya Pei ay walang kakayahan, at hayaan ang kaaway na makalusot sa pangunahing lungsod, at ang resulta ay halos masira. Magdudulot ito ng malaking dagok sa reputasyon ng pamilya Pei, at ang mas nakakainis pa ay baka pagnanasaan ng mas maraming puwersa ang pamilya Pei. Sa oras na iyon, natatakot akong isipin ng lahat na ang pamilya Pei ay isang mabangis na tigre ng papel. Ang pamilyang Pei ay kanyang kasosyo, kahit na madiskarte, paano gustong makita ni Han Sanchen na mangyari ito? Sa makatuwid, ang pamilyang Pei ang mag-isang lutisin ang mga gawain ng pamilya. Sa ganitong paraan, nandoon pa rin ang reputasyon ng pamilyang Pei, at hindi kailanman nabawasan ang kanilang prestihiyo. Pero, well, I'll take command. This subordinate dares to ask, ilang lalaki at kabayo ang dinala ng batang bayani.
Mas mabuting gumawa ng comprehensive statistics ang subordinate. Ang general ay palaging isang general. Bagamat bahagyang tumanggi siya, mabilis niyang pinatatag ang kanyang isip at hiniling kay Ziyang Han Sanchen na gumawa ng bagong plano. Mag-isa lang ako, malumanay na sagot ni Han Sanchen. Ano, batang bayani, ikaw, anong sabi mo? Halatang nabigla ang general nang marinig niya ang mga salita ni Han Sanchen. Naisip niya ang tungkol sa libu-libong mga posibilidad, at kahit na naisip na maaaring hindi ito madali para sa pangunahing lungsod. Dapat ay ilang tao lang ang dinala ni Han Sanchen para makalusot. Ngunit naisip niya ang tungkol sa 10,000 mga posibilidad at hindi naisip na si Han Sanchen ay magiging isang solong kamay. Hindi mo ba narinig ng malinaw? I came alone. Nagpatuloy si Han Sanchen. Yang Zia, hindi mo ako niloloko. Kainahinalang tanong niya, sobrang nahihiya ang mukha. Anong niloloko kita sa oras na ito? Mapait na sabi ni Han Sanchen. Pero ito, ha. Ang mga sundalo na medyo malapit at ang commander ng kalaban na nagmamadaling lumapit, medyo nalilito sila sa sitwasyong nahulog si Han Sanchen sa mundo, at kahit saglit ay nag-isip sila kung magpapadala ng lakas tao para lumaban. Tingnan ang mga reinforcement na maaaring dalhin ng taong ito. Pero sa huli, sinong mag-aakala na halos kalahating patay ang bibig ng lalaking ito sa kakatawa? Han Sanchen, nabalitaan kita. Dati, 2 beses mong natalo ang hukbo natin. Matapos tumawa ang commander, itinuro niya si Han Sanchen at malamig na sinabi, gayunpaman, iyon lang dahil walang kakayahan ang commander. Naubos na ang swerte mo. This time, this commander will personally lead people to fight. Kung kilala mo, bata, hawakan mo lang ang iyong mga kamay at hulihin mo sila. Hindi man lang nagkunwari ang commander, at least naisip niya. Si Ye Shijun ay isang anak na lalaki, at sa kanyang mga mata siya ay orihinal na isang mabalahibong batang lalaki, ngunit siya ay nagbigay ng ilang karangalan sa background. Para kay Zhu Yanshua, para sa kanya, siya ay medyo maputi ang mukha, mahinang iskolar, at hindi maaaring maging big deal. Ngayon, siya ang pumalit kay Ye Shijun sa raid na ito, at siya ay nasa defensive pa rin sa rescue battle na ito. Siyempre, naisip niya na batay sa kanyang mga taon ng karanasan sa larangan ng digmaan, ang kalaban ay walang iba kundi isang pagkukunwari. Han Sanchen, ang pangalan ay masyadong malaki at masyadong totoo. Sino ka? Tiningnan ni Han Sanchen ang commander ng may paghamak. Ilang beses na niyang inaway si Mingyu, at ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang taong nasa harapan niya. Hehe, bakit kailangan mong malaman? Ang pagsasabi ng pangalan ng Lao Su ay matatakot sa iyong anak, kaya huwag mong hiyain ang iyong sarili. He snorted disdainfully. Mukhang alam ko ang pangalan mo. Tumawa ng mahina si Han Sanchen. Oh, tapos kausapin mo yan. Maganda ang mood niya, at hindi man lang niya narinig ang panunuyan ni Han Sanchen. Siya ay may karapatang lumaban sa loob ng maraming taon at may magandang reputasyon, kaya natural na may mga taong nakakaalam ng kanyang pangalan. Commander ng Zueipao, naiinis na ba ulong si Han Sanchen? Depende ito sa iyong kakayahan. Napakalakas ng Zueipao. Hindi ba ang pangalang ito ay angkop para sa iyo? Tuwang-tuwa ang Commander-in-Chief sa orihinal, ngunit nang marinig niya ito, agad siyang nagalit, bahong mabaho. Tingnan mo kung hindi ko mapupunit ang iyong bibig. Marahan na ngumiti si Han Sanchen at nakangiting sinabi sa general na nasa likuran niya, bagaman nag-iisa ako, mabibilang mo ako bilang isang unit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!